Pipa, dito na lang kayo mag-celebrate ng Easter Sunday. Gusto ko naman kayong makasama bago ako bumalik ulit sa Europe. Kinabahan ako nang ikita ko ulit ang ilo ko na simulat sa pool, hindi matanggap ang anak ko. Hindi niya kasi tunay na ako. 5 hours ang biyahe mula sa bahay namin hanggang sa Zambales. Kaya napag-usapan namin ni Bill na bumiyahe kami ng Sabado de Gloria ng maaga. Pagdating namin sa bahay ng mga in-laws ko, dumiretso agad kami sa dagat. May paniniwala kasi sila na tuwing Sabado de Gloria, kailangan maglublog ng 7 beses para daw malinis ang malas at makapagsimula ulit. At habang naglalaro ang anak ko sa buhangin, may naririnig ako kabulong sa likod. Ang kulit naman ng bata, kaninong ugali kaya yan? Mana siguro sa tunay na ama. Lumingon ako sa likod at agad umalis ang mother-in-law ko. Sanay na ako sa ganung ugali niya kaya buti na lang may sarili kami bahay na yun. Pinalagpas ko na lang pero tinatak ko sa isip ko kapag umulit siya at anak ko ulit ang pinuntirya, ibang usapan na yun. Kinagabihan nun ng Sabado de Gloria, abala na ang sister-in-law ko at ang mga pinsan niya sa pagde-decorate para sa Easter. Tumulong na rin ako dahil wala naman akong ibang ginagawa at hindi rin naman alagain ang anak ko. Kumuha din ako ng 3 Easter eggs dahil may plan akong kakaiba pang may ginawang hindi maganda ang mother-in-law ko. Kinabukasan nun, Easter Sunday na. Bandang 10 a.m. kami nagsimulang mag-celebrate dahil hinintay pa namin si Karina na nag-order ng yum burger para sa merienda. Marami-rami rin kami dahil halos kompleto ang buong pamilya nila. Habang nagdi-distribute ng yum burger ang sister-in-law ko, nahagip ng mga mata ko ang biglang pag-agaw ng binan ko sa burger mula sa kamay ng anak ko. Narinig ko pa siyang nagsabi, Ay, akin na lang to. Gutom ako, may tinapay sa loob, yun na lang muna ang kainin mo. Marami pa namang pagkain dyan, huwag kang madamot. sa totoo lang, may sarili na siyang yum burger noon. Hawak niya pa nga, pero pinili pa rin niyang agawin ang burger sa anak ko. Kakabungay pa lang ni Papa Jesus, pero sa kanya, walang nabuhay na konsensya. Hindi ako sumigaw kahit inis na inis ako sa kanya. Buti na lang, may 3 Easter egg akong hawak dahil gagamitin ko yun sa kanya. May palaro kasi ang sister-in-law ko na egg hunting at lahat kami pwedeng sumali. Bawat egg may laman na prizes, chocolates, pera at may grand prize pa na 10,000 pesos. Habang abala ang lahat sa pagmimerienda ng burger, pumasok ako sandali sa bahay nila at naglakad papunta sa likod ng bahay. Sa gilid kasi, may nakita kong kain ng kambing. Marami silang alagang kambing at aso doon. Tinignan ko yun isa-isa. Huminga ng malalim, kinuha ko at binilog-bilog na parang chocolate. Sinigurado kong walang kakaiba pag nilagay sa plastic egg. Naghugas agad ako ng kamay at inayos ang itlog. Hindi na sermon ang kailangan. Akin na to! Madami namang tinapay sa loob, yun na lang ang kainin mo. Nilagyan ko ng tae ng kambing ang Easter egg ng mother-in-law ko dahil tinakaw niya ang yum burger ng anak ko. I have a story to tell about an Easter Sunday celebration with my in-laws. Pero instead na blessing, holy at peaceful na araw, naging pinaka-memorable dahil sa ginawa ng mother-in-law ko. My name is Pipa, 28 years old, married at may anak akong babae mula sa past relationship ko. Pinakasalan ako ng asawa kong si Will kahit single mom ako na nakilala niya. Last year, in-invite kami ng family ng asawa ko sa Zambales para mag-celebrate ng Easter Sunday. Umuwi kasi galing Europe ang kapatid ni Bill. Tawagin natin Karina ang sister-in-law ko. Mahilig kasi ang sister-in-law ko sa mga ganitong celebration, especially tuwing Easter Sunday. Talagang pinaglalaanan niya ng oras at effort. Mula sa decorations, egg hunting, hanggang sa mga prizes. Malaki ang utang na loob ko kay Karina. Isa siya sa mga naging kaibigan namin noong kinasal kami ng asawa ko. Kaya nung siya mismo ang tumawag at nag-imbita, hindi ko na nagawang tumanggi. Pipa, dito na lang kayo mag-celebrate ng Easter Sunday. Gusto ko naman kayo makasama bago ako bumalik ulit sa Europe. Kinakabahan lang ako dahil ikita ko ulit ang mother-in-law ko na simulat sa pool, hindi natanggap ang anak ko. Hindi niya kasi tunay na ako.
5 hours ang biyahe mula sa bahay namin hanggang sa Zambales. Kaya napag-usapan namin ni May na bumiyahe kami ng Sabado de Gloria ng maaga. Pagdating namin sa bahay ng mga in-laws ko, dumiretso agad kami sa dagat. May paniniwala kasi sila na tuwing Sabado de Gloria, kailangan maglublog ng 7 beses para daw malinis ang malas at makapagsimula ulit. At habang naglalaro ang anak ko sa buhangin, may naririnig akong pabunong sa likod. Ang kulit naman ng bata, kaninong ugali kaya yan? Mana siguro sa tunay na ama. Lumingon ako sa likod at agad umalis ang mother-in-law ko. Sanay na ako sa ganung ugali niya kaya buti na lang may sarili kaming bahay ngayon. Pinalagpas ko na lang pero tinatak ko sa isip ko kapag umuwi siya at anak ko ulit ang pinuntirya, ibang usapan na yon. Kinagabihan nun ng Sabado de Gloria, abala na ang sister-in-law ko at ang mga pinsan niya sa pag-decorate para